Paano mo malalaman ang isang tao ay mabuti at mapagkakatiwalaan? How would you truly know that somebody is good and trustworthy? Kapag ba gwapo yan, mapagkakatiwalaan. Pag maganda siyang lalaki, mag-ingat po kayo sa mga gwapo, sa mga pogi. Kasi kadalasan po, ang mga magaganda ang muka, ang mga mukhang artistahin, manloloko yan. Amen? Heartbreakers ang mga yan. Amen? Babaero ang mga yan. Amen? Kaya nga po ako, nagpari ako para hindi ako makapag-heartbreak ng mga babae. Joke lang po. But kidding aside, ayon po sa pag-aaral sa Amerika, karamihan po sa mga naging serial killer, sa mga nakapatay na mga kababaihan, kung titignan niyo pong mukha nila, napakagwapo nila. Iniisip ng mga babae na dahil magandang lalaki, mabait at mapagkakatiwalaan. Pero kabaliktaran pala. Hindi magandang palatandaan para masabi mo na ang gwapo, ang pogi ay mabait, ay mapagkakatiwalaan ng agad. Pag ba binigyan ka ng regalo, sure na ba na ang taong yan mabuti at mapagkakatiwalaan mo? Mag-ingat po kayo. Kasi hindi naman lahat na nagbibigay sa iyo ng regalo ay may magandang at mabuting mithiin sa iyo. Kung pupunta ka sa mall, pero mag-aabot sa iyo ng ballpen, o kaya naman ng mug, o kaya ng payong, pag tinanggap mo, anong susunod? Meron po akong promo. Pwede po ba pumirma kayo? Pwede po ba sumama kayo sa akin? Anong ibig sabihin? Yung regalo may kapalit. Amen? Pag ba kino-compliment ka, pag may sinasabing mabuti tungkol sa iyo, yan na ba ang palatandaan na mabuti at mapagkakatiwalaan ang taong yan? Di ba, pag pumupunta tayo sa palengke o kaya naman sa Tiangge, ang daming tumatawag sa atin. Ganda, sexy, beauty. Dito na po, tinatawag ka lang na maganda kasi gusto niya bumili ka. Amen? Ano talaga ang pinakatanda para masabi natin na ang isang tao ay mabuti at mapagkakatiwalaan? Simple lang po, huwag niyong kakalimutan. Kapag ang tao ay hindi nagsisinungaling. Amen? Kapag ang tao totoo at tunay sa iyo, ang taong yan ay mabuti at mapagkakatiwalaan mo. By being truthful and not lying to you, that is the sign that somebody is good and trustworthy. Ang mga mabubuting tao, walang itatago sa iyo. Habang ang mga masasama, nagbabalat kayo. Ang mga mabubuting tao, totoo sa sinasabi. Kung ano yung ginagawa, yan din ang nasa isip nila, yan din ang nasa loob nila. Hindi ka nila lolokohin. Sabi nga po ng isang moralista, si Friedrich Nietzsche, mas nakakatakot ang isang tao na palaging nagsisinungaling sa kanyang sarili. Dahil pag nasanay na siya sa hindi pagsasabi ng totoo, madali na lang para sa kanya ang lokohin niya at magsinungaling sa ibang tao. Alam natin na masama ang nagsisinungaling. Amen? Pero yan po yung madalas na kasalanan na ginagawa natin. Alam natin sa Biblia that is the 9th commandment, that you should not bear false witness to your neighbor. Sabi din po sa Psalm 119 verse 163, ayaw ng Diyos sa mga sinungaling. God hates a lying lip. Ang Diyos kasi ay katotohanan, kaya naman hilig niya ang mga taong totoo, tunay, at hindi nagsisinungaling. Ayaw ng Panginoon sa mga mapagpanggap. Ang mahal na mahal ng Diyos ay yung mga tapat. Mababasa nyo din po in Psalm 12 verse 22 that the Lord delights in the trustworthy. Kaya nga po hindi nakakapagtaka bakit sa ating nabasang ebanghelyo narinig natin na isa sa mga pinili tinawag ng ating Panginoon ay isang taong nagngangalang Nathaniel. Ang ibang pangalan po niya ay si San Bartolome. Bartolome. Bakit? Kasi
Yan yung katangian na napansin ni Jesus sa kanya. Wala daw siyang pagbabalat kayo. Hindi siya doble kara. Hindi siya marunong mandaya. Here is a man, Jesus said, that you do not find any duplicity in him. Here is a true child of Israel. Sa madaling sabi, nagustuhan ni Jesus ang ugali ni Bartolome kasi totoo siya, hindi siya sinungaling. Siguradong mabuti ang taong yan. Siguradong mapagkakatiwalaan niya. Hanggang huli, si San Bartolome naging totoo po dun sa kanyang pagkatao. Paano po siya namatay? Binalatan siya ng buhay. Di po ba napakasakit? Ang balatan ng buhay. Anong ibig sabihin? Wala siyang tinago hanggang sa ilalim ng kanyang balat. Pinakita niya ang lahat. He showed it all. He did not hide anything. Ang tanong tayo, ano yung mga tinatago natin? Tayo, totoo ba tayo sa Panginoon? Nakakatawa, wala naman tayong maitatago sa Diyos. Pero ang dami nating pagsisinungaling sa Kanya at sa ibang tao. Kaya nga po, kung gusto din natin maging banal, kung gusto din nating maging mabuti, kung gusto natin na ang ibang tao at ang Diyos pagkatiwalaan tayo, ano dapat ang unang-unang gawin natin? Dapat tayo maging totoo, huwag tayong magsisinungaling.